Isa pa na hindi mo makalimutan na experience. Yung isa pa na hindi ko makalimutang experience regarding doon sa operation, ang kasama ko doon na officer sa company namin ay si Sir Lacson. Yung time na sa Surigao, nag-LD kami, pero separate kami ng ano noon, separate kami ng access. Iba-ibang LD kami. Kasama ko doon, ang nagdadala sa platoon ko noon, wala akong kasamang officer, ang kasama ko si Master na dati. Si Sir Lacson sa kabila. Si Master na dati, retired na. Si Master na dati, kilala mo yun. Ayun. So, yung time na yun, ang pangyayari, isa din ito sa sinishare ko lagi sa mga estudyante na mag-ingat tuwing link-up operation. Kasi pag na-compromise yung link-up operation, which is nangyari sa amin yan. Pag nag-share ako dito sa mga estudyante, lalo pag regular, ito yung iniiwasan natin. Ito ang i-assist natin. Ayan. So, ang nangyari na yun, so, 3 days na kami nag-ooperate, halos hindi ka na kami magkakuntakan dahil sa vegetation and terrain doon sa Surigao. Kasi from San Miguel, papuntang Plaka Complex, tapos ang ano namin, papabalik dito sa ano dito sa may San Miguel din. So, suyod yung operation ni wala kami. Ngayon, yun na, may mga indication na kaming nakikita. So, tawagan, may mga indication na kaming nakikita. So, yung indication na yun, dito, kilala nyo, si Masina dati talaga, pag agresibo talaga yan. May na-observe na kami na, sa baba, kasi malakas yung ng tubig. Lakas. Pero may sumigaw doon, ganyan, di namin maintindihan. Sa baba. So, siyempre, si Master na dati, kilala natin yun. Talagang gapang. Ngayon, sabi ko, Master, hindi ba natin i-inform si regarding sa natin, para alam nila. Hindi ba natin i-informahan si Sir Lacson? Post mo na, tawag. Wala talagang kontak. Hindi kontak si Sir Lacson. Kasi pababa na kami. Nag-iwan lang kami ng 2 doon sa, nag-rock plan na kami. Palalim pa ng palalim. Tapos bigla nang nawala yung boses. Ng, nawala ba? Ino-observe namin. Sabi ko. Tapos maya sa unahan na naman, uy, hudyat na ito. Parang naka-observe na sila. Ano yun? Ganun din, mga alas 8 ng umaga. Mga alas 8 ng umaga na. Kasi habang naglalakad kami, may na-observe kami, kaya ginapanggapang namin. May matitres kasi sa ingay ng ilog. Yun pala, pagtingin namin sa malaking ilog, malaki pala sa lalim. Tawag na kami. Kasi i-informahan namin si Sir Lacson sana na meron na kami na wala talaga, walang reply, walang kasi sa lalayo siguro ng ba. Tapos yung interference doon is nasa ilalim kami. Hindi na namin alam, baka lubog din sila. Kaya hindi magkakaroon ng magandang modulation yung transmission ng radio. Ngayon nagsasuggest na yung tropa, Sir, makapal yan. Baka makapal yan o ano kaya yung meron dyan. Yun na. Assist. Observe muna. Babae. Malayo na yung malayo na. Kasi dire-diretsong bulusok pababa. So, decide. Wala akong kontak. Kaya para makontak si Kwan, ang purpose, ipaalam. Pusukin namin yung observe namin. Ipaalam sana. Ipaalam. Na may naupihan kami, ipaalam namin ba? Para maalarma, para makapagbato din sila sa TCP. Wala talaga. Cellphone. Wala din signal na. Ano na to? Hanggang sa umangat konti, yun na, na-receive link up. Na-receive ni Kwan na mag-link up. Yun na link up. Nung nagbato-bato na ng ginaguide na kami. Ni Sir Lacson, sundan lang namin yung mga dito. Di na nanghalian muna kami. Paalam, nanghalian. Kaya may kontak na. Halian. Yung time na yun, biglang may nahulog sa backpack ko. Puk! Ano yun? Yung pala bunga na, alam mo yung bunga, yung sa Stone's Age na yung may, ano nga? Huli. Di ba yung karton karakter na yung hinabol-habol sa ice na? Manganga. Yung parang ganun. Tapos nakatingin ako, wala naman yun dito. Saan ang puno nito? Ano ba? Ay, di nilagay ko sa bulsa ng backpack ko. Sabi ni Master Nadat, prepare. Continue move tayo. Kaya malayo pa sila, Sir Lacson. Sige, Master. Di.
angat ko sa backpack. Bakit ang bigat nito? Bigat ba? Ay, naisip ko, yung nilagay ko. Kung ano pa yung ibig sabihin nito. Suot ko lang. Sabi ko kay Lagno, Lags, ingat ha. Mainit ka naman si Master na dati. Kasing pinto yan. Ingat ha. May pagkaramdam na ako. Naramdam ko, bakit? Yun na. Nung nakalakad kami ng mga 2 oras, may indication na naman kinakita. Siyempre may radyo ako. May radyo si Master na dati. Platon siya ako ang seksyon. Sabi ko, Master Nads, ito ba yung tracking nila, Sir Lacson? Section ba sila? Section po ba? Parang hindi section ito ha. Yung ganyan ba? Tapos pagdating naman doon, meron na naman. Uy. Hold muna. Nag-map check si Master na dati. Sir, ilang meters na lang tayo? 200 meters na lang. Air distance ha? Kay Sir Lacson. Sa inyo? O, sa amin. At saka kay O, di nag-map check din ko. Oo nga. Sige. Ulags. Kasi ang dala niya si kay Imbudo na grupo. Imbudo yung team. Ako yung kay Lagno. Magkapatsman din yung si Imbudo at saka si Lagno. Ulags. Naitanong niyo ba ito kung kanino itong 2 lata ng sardinas nito? Na ito? Sabi ko, Master na dati, Master, mayroon mang lata ng sardinas dito at saka mumho. Sabi, tawag ko si Lacson. Sir, query ko lang, sir, kung sa inyo itong, dito sa location na ito, sa inyo galing itong, sardinas. Sabi niya, hindi pa kami nagkain. Hinintay namin kayo. Inubirtikan ko na ngayon si Lagna, si Ganas. Si Ganas nasa feed ngayon, tanungin nyo yan. Nandyan ngayon. Private namin yan si Ganas noon. Sabi ko, Ganas, ako muna. Pag sabi kong ako muna, ang narinig ko, wala na, hindi nga ako nakadapa. Kung ano yung posisyon ko, yun lang. Nakiramdam na lang ako kung... ngayon ang natumba si Ganas. Sabi ni Ganas, Angel, may tama ako. Sabi ko, wag ka maingay. Hinila ko siya. Nasaan ang tama mo? Yung ano pala. Ang tama niya ito. Shoeless na putol. Pero natingwang talaga siya. Kasi nung pumutok ko, napaganyan ako sa kanya eh. Tumingnan ko agad siya. Hinila ko siya. Sabi ko, Lags, yung ano mo, sa kanan. Bumalik si Master Narate. Sabi ko, putukan nyo sa kanan. Putukan nyo sa kanan. Assault. Tumigil sila kasi nandoon, nag-control si Master Narate. Kasi bumalik si Master Narate, naiwan yung isa sa baba. Pumutok din sa kabila. 200 meters, Sir Lacson. Nasingitan kami, link up. Nasingitan kami. Hindi ko alam kung nasingitan o napadaan lang kami doon, pero nag-aabang na. Yun pa siguro yung sabing git-git ba yun? Nag-aabang. Pero nag-sidestep. Kasi nag-scout kami sa mga ano ba, kumbaga tinatrack namin yung dinadaanan ni Sir Lacson. Tinatrack din namin kasi link up nga eh. At nagbibigay ng kuwan na yung dadaanan natin para mabilis tayo makadikit sa kanila. Pero may nakita na may mga ano. Kaya tinatanong, Sir, sa inyo ba to? Sabi, hindi. Ubertik na ko. Nung pag-ubertik ko, yun na, lalagno, nakadapa na sila lagno dito. Observe ko, wala namang ibang sumigaw. Naka-observe na, tahimik lang. Si Ganas lang yung sumigaw. May tama ako. Sabi ko, maingay nila ko siya. Tiningnan ko, ito lang pala yung tama niya. Shoeless lang naputol. Pero nung tinanggal ko, bakat talaga yung ano, parang guhit. Guhit ba? Nagkulay pula yung dito niya. Yung labhag. Okay. Sige. Tapos nakita ko na si Master dati doon na siya. Wala na. Sektor na niya yun eh. Dito kami. Kasi dito man ang pinutukan namin. Kung saan yung sektor na pinutukan, yun ang kinikil. Clear kami doon. Yan, balik. Tawag. Ngayon, yun, yung ano. Saan ba yung nilagay nila na ano? Marking. Ganyan kataas. Hindi man siya high level. Gaganyan ka pa. Kung ang lead scout nakaganyan lang, hindi mo mabasag. Tapos ganitong kulay din yung scarf na, yung triangle na kulay green. Nagbi-blend din sa surrounding. Mahirap i-determine, di ba? So, naglagay talaga sila ng... Oo, meron. Para positive na kami yan. Oo, naglagay sila ng marking. Hindi eye level pa. Yun lang ang na-observe ko. Wala sa eye level. Pero at least na-determine pa rin. Kasi buti na lang, kasi paakyat eh. Nasa ispar.
Tapos, tactical din yung ginawa kasi nilang daanan. Ibinalik ng Tail Scout ba? Kaya para din kaming nagbutas ng bago. Ang galing din yung Tail Scout. Tapos nandun yung marking. Uy, nandun. Okay na. Oh. Ngayon, hindi lang yun. Ano talaga ako, nag-suggest ako kay master natin. Master. Wala nang assistant na sobrang tagal ng protokolan. Wala, yun lang. Hanggang dire-diretso na lang. Kung parang point blank ambush ang nangyari eh. Oo. Sabay takbuhan na yun. Sabay takbo na. Pagkaswerte lang. Pangkaswerte lang. Walang engagement na. Yun lang yun, yung engagement na yun. So after nun? Yun na, meron pang nangyari. Nung gabi, usap na. Ganyan ako, napaisip ako. Nasingitan tayo. Nasingitan o dahil kamuntik nating maabutan yung kalaban. Kasi may indication eh. Nung pagsabi ko, pagtawag ko kung sa inyo ba ito, hindi. Bigla akong nag-uberti kay Ganas doon na, pumutok na. Ito pa, yung tamang desisyon. Yung tamang desisyon. Kasi, sinadjust ko talaga kay Master na dati na, Master, kung pwede, alas 3 move na tayo. Kasi alanganin. Ang luwang nito, isang platon tayo, section, no? Hindi pa natin, plato. Ang luwang talaga. Ang luwang. Maliwanag ang buwan. Maluwang. Pwedeng alas 3 move na tayo. Sa mapa, may makita, may matawid yung dalawang ilog dyan na pwede tayo mag-remoter. Makaalis lang dito. Kasi may nangyari. Hindi naman bumalik. Nag-usap. Pumunta si Master dati kasi Lacson, nag-usap sila. Hindi. Tapos, tingnan ko si Master dati, umupo na siya sa ano niya. Alas 3 ng gising. Okay, gising. Di move na. Natawid naman yung ilog. Di pa masyadong kung malinis o malabo yung tubig eh. Ulan-ulan eh. Pangalawang ilog. So mga na siguro mga 8 to 900 to 1 click na yung nalakad namin. Yung pinanggalingan namin, alam mo ang nangyari? Hinaras nila. Wala, grabing bugbugan kula. Sabi ko, sir, wala namang ibang tropa tayo malalis. Hindi kami umalis doon ng maaga. At itong nangyari pagdating namin pabalik doon sa San Miguel, last na ilog na tinawid namin kasi nilakan namin, nag-umpisa kami alas 3, nakarating din kami doon alas 3 ng hapon. Alas 3 ng hapon, nakatawid kami sa last na ilog. Andun yung mga sibilyan. Alam mo yung anong approach ng mga sibilyan? Sir, ranger kayo, sir? Oo. Saan ang patay nyo? Ha? Di naisip ko, anong patay? Siguro, yung nangyari doon kaninang madaling araw, may ano na pala. May gumawa na pala ng senaryo yung, kasi paplinum na, di ba? Gumawa na pala ng senaryo yung kabila na ganitong nangyari. Ganito ang kwan. Gumawa sila ng senaryo. Yun talaga ang naano ko, link up, may nangyari. May indication, kaya pag mga ganyan, i-assist agad. Kasi kung hindi mo ma-assist, maaaring masingitan talaga. Ang lessons learned doon, kailangan i-assist agad. Kasi kung hindi natin i-assist ito agad, delikado. Indication, lalo ganyan, ang scenario is magli-link up. Link up operation, dalawang grupo natin. Sa amin, nangyari. May indication, kailangan i-assist agad. Kunti na lang yun. Kunti na lang talaga yun. Kasi kung ano pa yun, baka may mapinsala pa talaga. 200 meters na lang bago may mag-link up. Oo. Siguro, kasi kami yung mobile, sila sir yung nag-i-scour doon ng maghanap ng LURP. Di ba? So, baka sila yung na-observe. Then, siyempre, kami yung papunta doon. So, kami yung sige, baka ang iniisip nila, may kasunod pa ito. Nag-abang-abang muna doon. Siguro, guidance ni God din na walang mapinsala sa amin. So, sir, walang nangyayari sa tropa. Wala. Yun lang kay Ganas. Pero hindi naman siya. Wala naman. Yun lang. Yung shoeless lang. Pero bumakat sa niya, yung parang pasa. Hindi man na pati yung balat niya, pasa lang talaga. Gumuhit ganyan, oh. Parang gumanyan ba?
Ganyan lang. Mm. Yun yung hindi ko makalimutan kasi iniisip ko, thank you Lord dahil sa ganong putok. Isipin mo, nasa siguro 10 meters yung pumutok sa amin. Masukal kasi. Masukal talaga. Masukal ba na kung makaliko lang konti ng mga 2 dipa, hindi mo na makita yung sinusundan mo. Ganon kasukal yung area. 10 meters. Yan. Nasa baba. Buti nasa baba din siya. Baba siya! Baba! Ito kami nakapatong kasi kami kasi ridge line yun. Sa baba. Kaya yun yung sektor ni Master na dati dito sa likod sa amin. Parehong kanan. Sa pagdadala ng tao, Master, ano yung pagdadala ng tao? Ano yung hindi mo rin makalimutan? Yung lang. Ako kasi, honestly mabunganga talaga ako. Lalong-lalo pagka yung binigyan mo ng instruction, lalong-lalo mostly kasi kami, nila mas na dati naglalakad talaga kami minsan na wala kaming kasamang officer. Ayan. Magbunganga talaga ako kapag makita ko yung gwardiya na ganyan ng cellphone. Magbubunganga ako kapag yung Phil Scout ko hindi marunong maghugas ng yung hygiene natin. Kasama yan na isusupervise natin yung hygiene. Bunganga ako kapag nakita ako kapag naka-defensive position ka is vulnerable yung sector kasi walang nag-post. So, yun yung lagi kong nire-remind sa kanila. Lagi kong nire-remind. Pagdating naman sa nung naghawak ako ng platoon, nahati sa 3 criteria yung yung profile ko. 5% na human consideration, 5% principle, 90% yung leadership kasi platoon sergeant ka. Kinakailangan malawak ang pang-intindi at pang-unawa mo sa subordinate NCOs mo. Kinakailangan marunong kang makinig, ibabalance mo yung assessment mo sa kanila. Una, yung regarding sa family. Pangalawa, regarding sa financial imo-monitor. Kasama mo yung imo-monitor bilang platoon sergeant ka. Yung regarding sa... Kasi may mga, kahit ganyan, mayroon pa rin mga homesick. Alam mo, yung gawing alibay yung birthday. Gawing alibay yung graduation. Gawing alibay yung wedding anniversary. Pinapakita ko yan sa kanila na hindi ko ginawa yan. Oo. Pinapakita ko yan sa platoon ko. Pag nagrason sila, ako nga, birthday ng hindi mo na umuwi. Pero, okay, dahil, yun. Pero may parang torture ako sa utak sa kanila. Simple lang. Pag lagi kang nag-alibay ng ganyan, lagi kitang hindi isama sa operasyon. Hanggang ikaw matorture ang utak mo. Na ikaw mismo sa sarili mo, ma-feel mo na parang wala naman akong silbi sa kumpanya. Hindi na ako pinapansin. Ganun. Oo. Yan nga, natutorture ang utak niya. Yung mag-alibay ka na masama ang panaginip ko kagabi. Baka may mangyari. Yung mga ganyan. Meron ba talaga? Hindi ko babanggitin yan kung hindi yan na-experience ko sa platoon na hawak ko. Meron talaga. Honestly. Pero dahil meron nga akong sa criteria ng profile ko meron akong 5% human consideration, 5% lang yung principle sa pagdala at saka 90% yung leadership. Kailangan yan. Kasi kung platoon sergeant ka kasi, kinakailangan good mentor ka. Pag sinabing mentor, kinakailangan marunong kang mag-advise, marunong kang magturo, teacher ka, good builder ka, good motivator ka, para ma-inspire sila. Yun. Kung platoon sergeant ka. Iiwasan mo yung sasama ang loob nila sa'yo. Platoon sergeant ka, kinakailangan ikaw yung may malawak na pang-intindi at pang-unawa sa subordinate NCOs mo. Para pag nakita nila yun, maging abogado ka nga nila Pag may problema, magsusumbong agad sa'yo maghingi ng advice. Totoo yan. Maraming maghihingi. Ako naman, full on support naman ako regarding. I-assist ko talaga yan. Doon mo malaman ngayon kung ibabalance mo na. Alam ko na yan. So ngayon, ang ginagawa ko as platoon sergeant, tawagin ko yung yung 2 section. Section leader, section sergeant. Ganito.
I-hold natin yung itong PUP. Walang magano ha. Lang, hintayin natin na makarating yung ano. Habang hindi nakarating yung sasakyan, walang lalabas siya. Walang lalabas. So, ganito. Sino may problema sa tao mo? Sa section mo, sino may problema? Dalawa platoon eh. Sino may, yan si Ranyola. Lagi kong, sino may problema sa tao mo? Yan si Garcia, yung nasa kay Sir Gonzalo. Sila lang dalawa sa section sergeant na. Uy, sino may problema sa ano nyo? Yan ako. Doon ako. Ginagawa ko yan. Para pagdating sa ano, mapifeel na nila yung moral. Mawawala na yung pagod agad nila. Pagdating sa baba, okay. Kung matulog. Kung ayaw matulog, maglaba kayo, okay lang. Alas 6, punta kayo sa kubo ko. Punta yan sa kubo ko. May kubo man ako doon, sa St. Christine. Nandoon yung dalawang team leader sa bawat section at saka dalawang section sergeant. Pag-usapan na namin ngayon yung sino may problema sa bata nila, sa grupo nila. Kasi, ang bawat team sa bawat platoon minsan may 10, may 12. So, para ma-meet natin yung 85% na meron tayong operator, kung 10 kayo, so 7, may 3 kayo na reserba. Yung isa mag-schooling, yung isa mag-reserve, yung isa RNR. O kung walang RR nakaundik sa kanila, pwede mag-passes, palit-palitan. Ganun lang ang rotation within the team. Kung sa buong platon, wala. Hindi ko nakausapin yung team nila, section sergeant at saka team leader. Kasi may mga team leader na, minsan, section sergeant nila, hindi na, sa platon is direct eh. Okay, kapag mag-direct sa akin, ipapatawag ko muna yung ano. Doon ka muna sa section sergeant. Para lahat, ang problema, mapag-usapan. Mas maganda yung nandyan para mapag-usapan, para ma-assist natin. Hindi pwedeng ako lang ang mag-assist. Tulungan nyo ako. Section sergeant na kayo. Ganun. Problema ng tao nyo, kailangan ipaalam. Kailangan nating malaman para matulungan. Kalibay siya na ganito, pagbigyan. Ibabalance natin kung sino yung ipapriority sa mga problema na yan. Mayroon pa, yung si Sergeant Perio. Yan nga, kasi nagkasakit yung anak niya, itong asawa niya noon. Nung sa pa kami noon, sa St. Christine. Sabi niya, kung uuwi ka, magkano ang pamasahe ng eroplano papunta doon? Pauwi dito sa Batangas, sa kanila. Ngayon, ganito na lang siguro mai-suggest ko sa'yo. Meron man akong available na pera, ipahiram ko na, ipadala yan para magamit agad pambili ng gamot doon. Huwag mo isipin kung kailan mo bayaran yan. Walang problema yan. Kasi nandito tayo as a family. Sa kumpanya natin. Walang problema yan. Nagawa naman. So, balik ang sigla niya sa trabaho. Nagpasalamat siya sa'yo. Ngayon, siyempre, may mga time na iiwan ko muna siya. Isnapin na lead scout ko yun eh. Tingnan muna. Sabihin mo ako pag okay na yung problema mo. Saka kita isama ulit sa operation. Yan. Bigyan mo siya ng time na hindi man siya makauwi, makommunicate niya yung pamilya niya. Yan ang depende yan sa mo, paano mo i-overcome yung psychological state, kung paano mo ito i-dominate at i-control yung tao mo. Sa atin na yan. Ngayon kung may first sergeant pa tayo na pwede natin hingian ng advice. Pero kung kaya naman sa level ng platoon, mostly hindi na makakarating eh. Kasi nasisettle lang namin sa platoon pa lang namin. Yun nga, yung iba, nakakatuwa kasi yung iba, pwedeng mag-swapping ng dito naman, yung mga ganyan. So, yung ganyan ba, parang nakakatuwa ba na may iba gusto dito. Magpaalam na, pwede ba kung lumipat sa team? Di, magpaalam ka sa platoon sergeant mo doon kung lilipat ka sa team na dito. Pwede mag-swapping. Kasi normally sa atin, sa amin kasi tuwing December noon sa Ford Company, tuwing December or maabutan man ng January after galing sa break. Yun yan, leveling yan sa bawat platoon. Ginagawa yan para lahat ng mga team leader marotate yung tao. Madala niya yung tao. Platoon sergeant din, ganun din. Papalitan kami ikaw sa platoon na ito, ikaw muna. Ikot lang para lahat madadaanan. Ang kagandahan lang doon, ang kagandahan kasi doon sa nagiging sa Ford Company noon. Kasi naka 2 years, 3 years ka. 3 years pinakamatagal na nag-section ka or nag-team leader ka, iangat ka. Para itong stagnant sa baba, makapag-team leader na.
And then, naka-platoon sergeant ka 3 years, 2 years, 3 years. Mostly, pinapadala ng port company, ipapadala dito sa school eh. Kung sa amin, port company. Dito, ipapadala sa school. Yun yung ginagawa noon. Nung nasa port company pa ako. Ako din, si Sir Bawat din ang nagpadala sa akin dito. Sir Bawat din. Oo, nagpapadala sa akin dito. Ano yung unit ng Unit dahil sa tagal ng kung sa pareho both eh. Kasi ang ganda din nung 18 company talaga. At yung 18 company, wala akong ibang alam na lugar na alam na pinuntahan lagi ng 18. Kaya nga nabuo yung t-shirt namin noon na may nakalagay na "You're in Lanao. Now you're in Hulu. And Cotabato. Where else later?" Yung mga ganong mga quotable quotes. Ano ba yan? Tawag niyan? Yung natin. We're in Lanao before, now in Hulu. We're in Lanao and Cotabato before, now we're in Hulu. Where else later? Yung mga ganyan na mga nakalagay-lagay. Kasi yung iniikutan lang ng talaga, 18 company noon. Lanao, Cotabato, Hulu. Lanao, Cotabato, Hulu. Naka-strike kami, yun lang. Area, Maguindanao. Yung, sa 18 company pa ako noon, nung pinasok yung bahay ni Salamat noon. Pumasok kami dahil nagsuporta kami sa yung anong batalyon ng Marines yun doon. Marami din kaming namimit na mga Marines doon na brother. Yun ang ruta ng 18 company noon. Yan. Ano yung accomplishment mo? Masasabi mo natin. Sa accomplishment ko, kung ihambing both sa designation, sa naman, ang maipagmalaki ko ay yung pagdadala ko ng tao. Yun lang ang maipagmalaki ko. Although nobody's perfect. Meron talaga na mga tao na minsan, iba ang expression sa'yo, pero by and by, na-realize nila, ay kaya pala niya ginawa ito kasi ito pala yung purpose. Ito pala yung kahilahilanan na ayaw pala nitong tao na ito na may galos tayo. Na yung dinadala niyang tao ay magalusan tuwing combat operation. Marirealize nila yan. Yan, sila Ranyulan, nandyan na. Si Garcia, nandyan na. Yan, sila, lagi yung kasama ko nung nagplatoon na rin ako. Big accomplishment sa akin na masaya ako na umalis ako sa port company, pinadala ako dito sa school na walang galos. Nung ako nagdala ng team, section, wala akong naalala na may na-wounded sa dinadala kong tao. Contributions, mutual support sa tropa, nandyan. Kahit mahirap, kahit ganong hirap. Ilang beses nang pumatak ang luha natin dahil sa nangyari. Pero hindi nawawala yung mindset sa trabaho. Nandoon yung focus, nandoon yung control and domination kung paano madominate yung isang sitwasyon. Worst or worst man yan. Yun ang may pagmalaki ko. At para sa akin, malaking accomplishment yun na umalis ako sa 18 company at saka port company na wala akong naalala na may na-wounded sa grupo ko. Kahit private pa ako noon, nung kasama ako ng mga senior ko na may na-wounded sa amin. Nung sa 18 company ako, and then sa port company, wala akong naalala na may na-wounded. Mula nag-team leader ako, nag-section at nag-platoon. At sila ang makapagsubaybay ng yung mga taong dinadala ko. Pero ano yung... Yun yung pinaka-big accomplishment ko. Ano yung pinakamahirap at pinakamadrama sa film? Ano to eh, ang pinakamahirap at pinakamadrama, yung nag-decide ako, regarding ito sa sa family. Alala mo yung sa Bicol tayo? Na alam ko, naririnig ako ni Sir Eclarino nung naggumagawa siya ng libro, and then ako, dito kasi ako nagdudun, yung nasa trabaho kapag bintangan ka ng partner mo na ganito dahil walang kontak. Yun ang na lagi kong sinasabi sa kanila, hindi ako family oriented. Oriented ako sa trabaho. Kasi ito yung magiging support ko para sa kanila. Hindi ako, totoo. Isipin ko, kahit dito, alaman nila yan. Kahit dito, R&R ako. Pero pag tumawag yan, balik ka kasi may trabaho, babalik ako.
Kasi nga hindi nga ako family-oriented. Dito ako, ano. At saka may time para sa pamilya. Para sa akin, ha. Alam nila yan dito sa school. Alam nila yan. Alam nila yan na pinatawag ako. Babalik talaga ako. Sila, sir, yan, tumawa yan. Baka pwedeng balik ka muna at may gagawin lang tayo. Yes, sir. Yes lang ako ng yes. Kasi naniniwala naman ako na lahat yan may purpose at kadahilanan. Yun lang ang sa akin talaga. At ako, lalo sa ano, huwag tayo matakot. Ano ito, mga regular course, huwag tayo matakot. Lahat yan may purpose at kadahilanan. I believe in reincarnation. Tayo paulit-ulit na tayong bumabalik dito sa mundo. Namatay na tayo nun, bumalik lang tayo. But same profession pa rin. It is war of the gods, not ours. We are only instrument para matuloy yung propesya. Parang ganun. Para sa akin. Yun lang. Ang yun lang. Regarding sa trupa, yung ano, wala. Sa pamilya, yan. Complicated ako dahil yun nga. Bakit tayo pag hinalaan, pagbintangan na nagtatrabaho tayo para sa kanila? At hindi lang para sa kanila as a whole, sa buong Pilipinas. Kasi dito tayo nakatira sa Pilipinas. Sino bang magpuprotekta sa Pilipinas? Tayo. Tayong men in uniform. Masakit kasi mismong ano mo, ganyan ang ano niya sa'yo. Na parang in general, lahat ng ang naging impression nila, mga sundalo, ganito. Oh, yun. Kaya masakit. Yun ang pinakamasakit na sabi ko. Kaya nga, porque ba hindi? Kaya yun nga, alam din ni Sir Iclarin yun. Naririnig niya yun ang conversation namin. Kasi nagbunga nga talaga ako doon. Na, trabaho tayo. At na-observe mo yun. Oh, na-observe nyo yun. Nandun doon, kasama tayo doon eh. Na-observe nyo yun na minsan, pero pinipilit ko yan na ang focus ko sa trabaho. Pag nasa bundok na yan, wala yan sila. Hindi ko yan sila iniisip. Okay, magkwento ko. One time, may nangyari. Ang brigade commander noon sa 10 Division, 10 Officers Brigade, ay si Sir Alberto. Ang istri niya si Sir Gawidin. Operate kami ha. Si CO, si Sir Bawat, hiwalay kami. Wala akong kasamang officer. Hiwalay kami ni CO. Back down ngayon yung ito na naman, communication back. Ang dami kong na-experience na sa training nangyari sa totoong operation. Back down, no choice. Wala akong ibang ginagawa kundi sundan yung access ko para alam na nila na hindi ako lumalayo dyan. Nasa access lang ako. Walang kontak. Cellphone, nagtaka ako. Pag nasa range line ako, walang signal. Bababa ka, doon magka-signal. Kontak namin ni CEO, through cellphone. Sabi ko, sir, baka pwede makipag-link up ako sa'yo. Hindi pwede.